Nag-file na kami sa NBI. Nag-file kami ng separate complaint affidavits for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marine and Attorney Levy Baligo. Dito naman po sa pinahil namin sa DOJ, which is a perjury complaint. This is filed against the 18 alleged ex-Marines only. Dahil nga po, yung 18 alleged ex-Marines only ang merong sinabit na sworn affidavit kung saan nakasaad ang mga sinungalingan. Yung tungkol po sa akin, hindi umano'y ay tumanggap ako ng pera. Yung nakalagay doon, isa daw po ako doon sa mga ilang mga congressmen na hinahatiran. O yung hindi dyan, mali-mali pang pera, worth 30 or 50, 30 to 50 to 70 million. And yun daw po ay tinanggap ko sa pagkatapos po ng meeting, alleged meeting, doon kay General, kasama si General Anyo, former Congressman Saldi po, and former Speaker Martin Romualdez. Kasi nungalingan mo yan na meron namang tinatanggap. Ano bang amount yan? Whether it's 30 to 70 million, and then kinurek po yan, yung parang may clarify si Attorney Levy Baligo sa series of interviews na nagtumanggap daw ako, nagkamali daw sila na parang oversight na sinama ako doon sa grupo ng mga congressmen na tumanggap ng mali-mali ang pera. Tumanggap daw po ako ng paper bag na may pera. Isa kasi na naman. Lahat po yun kasi nungalingan sa di umano'y tatanggap ko ng pera saan man yan ilagay, sa maleta, sa paper bag, o anumang container. So since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpagpapo ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury. Ito ang mga tao, para siraan na naman ang aking pangalan na ginawa nila dati yan, yung ako ay sinasangkot, yung tuloy sa illegal drug trading. They are besmirching my name, smearing my reputation. Kaya, dahil nga dito sa mga kasinungalingan na ito. Ginamit po nila ang pangalan, ang marangal na pangalan ng Bahay Kalinga. Ginamit nila ang patuloy pinapasinungalingan ang testimonya ng mga biktima na biniktima na nga, pero patuloy pa rin nilang gustong sirain ang kanilang mga testimonyang katotohanan. Ito ay naniniwala ako isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Sinagawa nila to, tilaon nila to sa investigasyon. Only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po nag-timing kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, natatapos lang yung confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan. Sana pigilan na nila ako. No more please, no more. Stop your lies against me. Di ba kayo nagsawa sa kakalanan sa akin? So, I had to do something, and that's why upon consultation with friends and my lawyer, then I decided to file this affidavit complaint.